Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Isang napakagandang araw sa inyong lahat, lalo na sa iyo Papa Dudut at sa lahat ng mga listeners ninyo. Ako po si Guada, nasa early 30s na ako sa ngayon. At isa ako sa mga loyal listeners ninyo sa radyo at ngayon ay isa na rin po ako sa mga subscribers sa inyong YouTube channels. Tulad ng Kaistorya, Papa Dudut Family at syempre ito pong Papa Dudut. Papa Dudut, sumulat po ako sa inyo para i-share ang aking istorya. Nagsimula ang lahat noong maging kaklase ko po si Evangelio Jose o mas kilala bilang EJ. Noong high school kami, actually, isa sa mga kinakaasaran ko ay si EJ kasi nayayabangan ako sa kanya. Masyado kasing malakas ang self-confidence, como ba siya ang pinakagwapo sa buong eskwelahan. Oo Papa Dudut, masasabi kong siya ang pinakagwapo dahil kahit sinong babae ay hindi maiwasang humanga sa itsura niya. Kabaligtaran naman ako Papa Dudut dahil aaminin kong hindi naman ako kagandahan. Pero over naman ako sa confidence. In short, feeling maganda. Kaya nga swak na swak kami ni EJ noong unang beses kaming magkalapit. Hindi nagtagal ay naging magkaibigan po kami. Oo, aaminin kong nagka-crush ako kay EJ noon. Pero hindi ko sineryoso yon dahil alam ko na hindi siya magkakagusto sa isang tulad ko. Nasagana lang sa kakapalan ng mukha. Pero Papa Dudut, lingid pala sa kalaman ko ay nagkakagusto pala sa akin noon si EJ. At nalaman ko yon mismo sa mga kaibigan ko sa high school. Samantala isang gabi kagagaling lang namin ng mga kaibigan ko sa isang meeting at lumapit sa akin si EJ para kausapin ako. Guada, ihahatid na kita sa bahay ninyo, pagbobolontaryo niya. That time ay medyo nakukulitan ako kay EJ kaya palagi ko siyang tinatanggihan na ihatid ako sa bahay. Salamat na lang EJ pero wag mo na akong ihatid. Alam ko naman ang pauwi sa bahay ang sabi ko na lang sa kanya. Pero mapilit noon si EJ hanggang sa napuno na ako. Para magtigil na ang lalaking yon ay hinayaan ko na lamang siyang ihatid ako. Nang makarating kaming pareho sa bahay ay akala ko aalis na siya. Pero nainis ako dahil mukhang gusto pa niyang pumasok noon sa loob ng bahay ko. Kumoto ka na sa pinto para makapasok na tayo sa loob. Utos pa niya sa akin. Anong tayo? Ako lang ang papasok no. Ikaw diyan ka lang sa labas. Balik ko sa kanya. Natawa si EJ sa inaasal ko. Grabe ka naman. Ganyan mo ba tratuhin ang future boyfriend mo? Ang sabi pa niya sa akin. Napaismid ako sa lakas ng self-confidence niya. Wow ha, ang lakas ng loob mong sabihin sa akin yan ha. Hirit ko. Pero lalong tumaas lang ang kakapalan ng kanyang mukha. Alam ko kasing mapapasagot din ng guwapo kong mukha ang pihikan mong puso. Sagot pa niya sa akin. Ewan ko sa iyo EJ. Sige na, umuwi ka na. Utos ko sa kanya noon pero nanatiling nakatayo lamang si EJ sa aking tabi. Wag muna, gusto kong makilala pa ang mga magulang mo. Natatawa niyang demand sa akin. Kung ayaw ko, sige na EJ, umalis ka na. Tigilan mo na ako sa mga kakulitan mo. Sabi ko sa kanya habang naiirita. Pero kahit na anong gawin ko ay wala talaga siyang pakialam. Samantala nang buksan ni Mama ang pinto ay buong giliw niyang pinatuloy si EJ. Ma, kilala niyo po ang lalaking to?
Tanong ko kay mama habang nagtataka sa closeness nila ni EJ. Aba, oo naman. Kilala ko si EJ, sagot niya sa akin. Hindi ba magkaibigan kayong dalawa? Madalas kasi siyang sumaglit dito para mamigay ng mga prutas. Tulad ng kay Mito, kwento pa ni mama. Marami kasi sa bahay namin ng mga kay Mito kaya namimigay ako. Dagdag pa ni EJ. Pagkatapos noon ay pinagmeryenda pa ni mama si EJ at nagkwentuhan pa sila. Kung titignan ko si mama ay halatang botong-boto siya kay EJ Papadudot. Buti naman at hinatid mo si Guada dito sa amin. Salamat iho. Maya-maya ay sabi ni mama sa aking kaibigan. Naku, wala po yun. Aling Remy. Ang totoo po niyan, ayaw po talagang magpahatid ni Guada. Pinilit ko lang po siya. Kwento pa ni EJ sa kanya. Sumingit naman ako sa usapan. Ma, isa po siya sa mga makukulit sa amin. Ayaw niyo po akong tantanan. Natatawa kong kwento naman tungkol kay EJ. Kasi po Aling Remy, nagpapapansin po ko sa anak ninyo. Pero ayaw niyo po akong pansinin kaya ayun, madalas ko po siyang kulitin. Ang sabi pa ni EJ. Pagkatapos ay bahagyang sumeryoso ang mukha nito. Aling Remy, pwede po bang manligaw kay Guada? Tanong pa ni EJ. Nagulat naman ako sa mga narinig ko. Kayo talaga naku EJ, mga bata pa kayo ni Guada. Saka na lang muna yung panliligaw. Unahin niyo muna ang pag-aaral ninyo. Natatawang sagot ni mama. Pero alam ko na gusto ni mama si EJ para sa akin. Ganon po ba? Bahagyang lumungkot ang ekspresyon ni EJ sa mga narinig. Pero wag kang mag-alala EJ. Kapag nasa hustong gulang na kayo ni Guada, papayagan na kitang manligaw sa kanya. Nasa iyo ang boto ko, tandaan mo yan. Hirit pa ni mama sa kanya. Papadudot kitang kita ko naman na muling nabuhayan si EJ sa sinabi ni mama. Talaga po Aling Remy? Basta EJ, mag-aral muna kayong dalawa ni Guada ha. Bilin pa nito sa aking kaibigan na ngayon ay nagbabalak pa lang manligaw. Opo Aling Remy, masayang deklarasyon ni EJ ng gabing yon. Naku, tigilan mo ako EJ. Hindi mo ako maliligawan. Itaga mo yan sa bato. Biro ko sa kanya habang napapairap at natatawa at the same time. Papadudot mas naging close kami ni EJ noong nagkasama kami sa Sangguniang Kabataan. Ako ang chairwoman habang siya naman ay kagawad. Madalas kaming magkasama sa mga SK meetings at hindi nagtagal ay formal nang nanligaw sa akin si EJ. Pero Papadudot hindi kami naging dahil nga sa busy ako noon sa pagiging SK chairwoman at sa pag-aaral ko. Nung una hindi tumigil sa paniligaw si EJ pero sa huli ay sumuko din siya sa akin. Isang araw ay mayroong ipinakilala si EJ sa akin na babae. Guada, si Bianca, girlfriend ko. Wika ni EJ. Ha, may girlfriend ka na? Nakaramdam ako ng panlulumo ng mga sandaling yon. Nice to meet you Guada, wika ng babae sa akin. Inobserbahan ko si Bianca Papadudot. Maganda ito, sexy at mukhang alagang-alaga ang katawan nito. Matangkad din ang babae at maganda ang composure nito na para bang isang beauty queen o supermodel. Kung sasali ito sa Miss Universe, siguradong papasok ito sa finals. Nakaramdam naman ako ng kaunting insecurities kay Bianca dahil aminado akong lamang na lamang ito sa akin pagdating sa ganda. Pasensya na Guada kung nahuli kami ng dating ni Bianca. Mukhang matagal kang naghintay ha. Halata dyan sa iniinom mong grande na mocha frap. Paubos na. Wika ni EJ sa akin habang inoobserbahan niya ang iniinom kong frap. Okay lang. Hindi naman ako naiinip kasi alam mo na. Masaya naman dito sa mall. Habang nakaupo ako dito sa labas ng coffee shop maraming taong nagkakagulo doon sa mga sale items doon. Anyway, ang ganda ng girlfriend mo ha. Puri ko pa sa babae. Oh thanks Guada. Pasasalamat naman ni Bianca sa akin. Sa paraan ng pagsasalita nito ay ramdam ko naman na mabait ito. Alam mo ba Guada? Print model si Bianca.
Katunayan nga meron siyang mga posters dito sa loob ng mall. Pagmamalaki pa ni EJ tungkol sa kanyang girlfriend. Talaga? Well, halata namang pang model ang girlfriend mo. Sabi ko na lang habang nagpe-pretend na masaya para sa kanila. Pero deep inside, malungkot ako at nanghihinayang. Papa Dudut, aaminin kong nakaramdam ako ng sakit nang malaman kong may girlfriend na si EJ. Bigla ko tuloy pinagsisihan yung pagiging manhid ko sa kanya. Pero hinayaan ko na lamang ang kaibigan ko at ang girlfriend niya at muli kong tinuon ang atensyon ko sa trabaho ko at sa pag-aaral. Papa Dudut, dahil sa sobrang busy ko ay unti-unti nang nanamlay ang dating masiglang friendship namin ni EJ. Hanggang sa tuluyan ang nawala na yon nung lumipat na si EJ sa probinsya para doon mag-aral ng kolehiyo. Maraming taon nga ang lumipas, natapos din ang termino ko bilang SK chairwoman at ilang taon pa ay nakatapos naman ako ng kolehiyo. Nakahanap ako ng trabaho bilang cashier sa department store sa mall at doon ko nakilala si Nelo na siyang naging asawa ko kinalaunan. Papa Dudut, nagkaanak kami ni Nelo ng 2 at sa loob ng 10 taon ay naging masayang pamilya naman kami. Sa kabilang banda, minahal ko naman ang buong-buo ang asawa ko. Yun ang pagkakaalam ko. Pero isang araw ay merong isang nagbalik mula sa nakaraan na siyang sumubok sa pagmamahal ko sa asawa ko. Dahil makalipas nga ang 10 taon ay isang lalaki mula sa nakaraan ang magbabalik sa aking buhay. Si EJ. Isang gabi biglang nagring noon ang cellphone ko. At laking gulat ko na si EJ pala ang tumatawag sa akin. Nakuha niya ang number ko sa best friend kong si JP na isang gay. Dahil sa namis ko si EJ ng sobra, naging mahaba noon ang pagkwekwentuhan namin. Kumusta ka na, Guada? Usisa niya sa akin. Heto, ayos naman. May asawa na ako at 2 anak. Sagot ko naman. Ikaw? Kayo pa rin ba ni Bianca? Ako naman na nag-usisa sa kanya. Naku, hindi na oh. Naghiwalay kami ng 4th year college kami pero may asawa na ako. Kaso nasa Singapore siya. Nagtatrabaho doon. Isa pa lang ang anak namin. Kwento naman ni EJ. So masaya ka na ngayon sa buhay mo? Katahimikan ang sumunod sa amin ni EJ. Para bang nag-aalinlangan siya noon na sagutin ang tanong ko. Medyo. Kahit papano kasi magandang takbo ng karir ko. Balita ko rin na cashier ka sa isang mall dyan sa North EDSA. Pagpapatuloy pa niya. Oo, matagal na akong nagkakahera sa mall. Okay naman ang work ko. Tugon ko. Kung ganun minsan pupunta ako dyan para dalawin ka. Nakaramdam naman ako ng tuwa sa aking puso pagkarinig ko ng sinabing yon ni EJ. Sige basta i-text mo lang ako kung kailan ka pupunta. Para naman mapaghandaan ko no? Ang sabi ko pa sa kanya. Okay Guada. Alam mo ba? Matagal na kitang gustong makita at makibalita sa iyo. Buti talaga at nagkita kami ni JP. Siguro naman hindi seloso ang asawa mo. Natatawa niyang usisa pa sa akin. Slight. Natatawa ko ring sagot. Narinig ko ang paghalakhak ni EJ sa kabilang linya. Naku, delikado pala. Gusto ko pa naman sanang maging textmates tayo. Okay lang yun EJ. Ako nang bahala sa asawa ko. At saka hello, textmate lang naman tayo. Walang masama dun. Paniniguro ko naman sa kanya. Papadudot yun ang simula ng pagbabalik ng komunikasyon namin ni EJ. Nung unay pa ilang tawag lang siya sa akin. Hanggang sa napapadalas na. Hindi nagtagal ay nagpasya kami ni EJ na magkita. Ayun nga nagulat ako dahil sa laki ng pinagbago niya. Mas gumwapo siya at masasabi kong nanumbalik ang paghanga ko sa kanya. Pero pagdating sa ugali ay hindi naman siya nagbago. Ganon pa rin siya, makulit pero sweet at mabait. Papadudot mabilis na huli ni EJ ulit ang loob ko at nanumbalik ang closeness namin. Pero nahuhulog na pala ang loob ko sa kanya kinalaunan
at nakakalimutan kong may kanya-kanya na kaming pamilya. Papa Dudut, sa pagkahulog ng loob ko kay EJ ay hindi ko maiwasan na ikumpara siya sa asawa kong si Nelo. Mas gwapo, mas mabait, mas asensado ang buhay. Oo, hindi maganda ang ginagawa ko pero hindi ko talaga mapigilan. Lalo na't pakiramdam ko ay mas gusto ko nang makasama si EJ kesa sa asawa ko. Samantala, natigil ng ilang linggo ang pagkikita namin ni EJ dahil pumunta siya ng Singapore para sa isang business trip. Doon ay sobra ko siyang na-miss at doon ko rin napatunayan na mahal ko na talaga si EJ. Kaya kahit na mahal ang IDD calls ay tinawagan ko pa rin si EJ sa Singapore. At wala akong pakialam kahit na lumaki ang babayaran kong bill sa cellphone postpaid. Samantala, isang gabi naganap ang isang komprontasyon mula sa amin ng asawa ko. Nabasa ko yung bill ng postpaid mo. Malaki yung phone bill mo ha. Puro international calls. Matanong ko lang, sino ba yung tinatawagan mo kaya ganun kalaki ang babayaran mo? May pagdududang tanong ni Nelo sa akin. Yun ba? Tinatawagan ko lang yung pinsan ko si Gladys. Nagkukwentuhan lang kami kapag wala akong trabaho. Ikaw pala yung nagbukas ng bill. Akala ko si Ann. Pagsisinungaling ko na lang. Nakita kong naningkit ang mata ng asawa ko. Si Gladys ka mo ang tinatawagan mo? Hindi ba nasa New York siya? Bakit yung nasa bill parang hindi sa US? Iba kasi yung country code ng tinawagan mo. Parang Singapore yata. Namutla naman ako at nakaramdam ng kaba nang marinig ko ang sinabing niyo ni Nelo. So sino yung tinatawagan mo? Usisa pa niya sa akin. Kaibigan ko. Kaklase ko nung high school. Pagsisinungaling ko ulit. Sino at saan siya nakatira? Tanong ni Nelo na parang investigador na kung mag-usisa sa akin ng mga oras na yon. Ang totoo, yung kaibigan ko nung high school, Belen ang pangalan ng kaibigan ko. Pero dito pa rin siya sa Pilipinas nakatira. Kaya lang siya nasa Singapore may dinaluhan siyang conference. Kinakabahan kong wika. Umasa na maniniwala si Nelo sa palusot ko. Kung ganun pala bakit mo kailangan pang magsinungaling sa akin? At saka bakit kailangan nyo pang magtelebabad? Napaka-importante ba ng pinag-uusapan ninyo? May pagtataas ng boses na wika ni Nelo sa akin. Nelo, pinag-iisipan mo ba ako ng masama? Huminga naman siya ng malalim pagkarinig niya sa sinabi ko. Hindi kita pinag-iisipan ng masama, nagtatanong lang ako. Kung yung kaklase mo pala nung high school yung tinawagan mo, bakit kailangan mo pang magsinungaling? Balik niya sa akin. Pagtatalunan pa ba natin to? Kunwari nagagalit-galita na ako. Okay, hindi na ako makikipagtalo sa iyo, Guada. Huwag ka na sana magsisinungaling sa akin ha. Pagtatapos na wika ng asawa ko, pagkatapos ay nag-walk out na siya. Iniwan ako mag-isa sa kwarto. Papa Dudut, hindi ko sinabi sa asawa ko ang tungkol kay EJ dahil ayaw kong pagselosan pa niya si EJ. Pero hindi talaga maiiwasan na magselos si Nelo lalo na't sa nature ng trabaho ko ay marami akong nakikilalang tao. Oo, madalas kaming magtalo ni Nelo pero never kong pinahalata sa kanya na unti-unti na akong nawawala ng pagmamahal sa kanya. Nang mga panahong yon ay aminado na akong mahal ko na si EJ. Sa kabilang banda, pagkabalik ni EJ mula Singapore, ay muli niya akong dinalaw sa mall na pinagtatrabahuhan ko. At doon ay nagpa siya kaming mag-dinner sa isang restaurant after work. Papa Dudut, may inabot siya sa akin ng isang maliit na box. Pagbukas ko ay naglalaman yon ng singsing. Maganda ba? Tanong ni EJ sa akin patungkol sa singsing na ibinigay niya sa akin. Oo, napakaganda. Pero bakit mo ba ako binigyan ng singsing? Tanong ko sa kanya. Guada kasi ang singsing na yan, sumisimbolo yan ng pagmamahal ko pa rin para sa iyo hanggang ngayon. Sagot naman niya.
Ganun ba, EJ? Mahal mo pa rin ba ako kahit na mahigit 10 taon na ang lumipas? Nagbuntong hininga muna si EJ bago sagutin noon ang tanong ko. Ang totoo niyan, Guada, hindi pa rin nagbabago ang pagmamahal ko sa iyo. Kung ano yung pagmamahal ko sa iyo dati noong high school ganun pa rin ngayon. Ikaw pa rin ang kaisa-isang babaeng mahal ko. Aniya. Hindi naman ako nakasagot sa narinig ko mula sa kanya. Ano, pagkatapos ng 10 taon na paghihintay ko sa iyo, tatalikuran mo pa rin ba ako? Malungkot na tanong niya sa akin. Sa puntong yon ay hindi ko na naiwasan pang umiyak. EJ, sa totoo lang mahal kita. Mahal na kita ngayon. Kaso, alam mo kung ano ang humahadlang sa atin ngayon. Yung katotohanang may mga pamilya na tayo at maaari silang masaktan kapag pinursige natin ang pagmamahala natin. Pagtatapat ko naman sa kanya. Yun din ang iniisip ko kasi, Guada. Anong gagawin natin? Kapag pinigilan naman natin ang mga sarili natin, tayo naman ang masasaktan. Wika niya. Mas maiging tayo na lang ang masaktan kesa sila. Balik ko naman sa kanya. Guada, pwede naman nating itago sa kanila ang anumang namamagitan sa atin. Ang sa akin lang, karapatan natin na magmahalang dalawa. Mungkahin ni EJ sa akin. Guada, ngayong nakita at nakasama na ulit kita, hindi ko nahahayaang pang mawala ka sa akin. Mahal na mahal kita. Pagpapatuloy pa niya. Samantala, napatingin lamang ako sa kanya noon, Papa Dudut. Tanggapin mo na ang singsing na to. Hetong singsing na to ang magbubuklod sa mga puso nating pinagkaita ng kalayaan na magmahal ng totoo. Dagdag pa ni EJ. Sa huli tinanggap ko ang singsing at nagpasalamat ako sa kanya dahil ako ang minahal niya. Ikaw ang pinakamagandang regalo na ibinigay sa akin ng Diyos, Guada. Ang sabi ni EJ ng gabing yon. Papadudot yon ang simula ng pagtataksil ko sa aking asawa. Nagkaroon kami ng lihim na relasyon ni EJ pero pilit naming tinago yon sa kanya-kanya naming pamilya. Lalo na sa side ko. Samantala ay naging masaya naman kami ni EJ sa relasyon namin na umabot sa puntong desidido na kaming iwanan ng pamilya namin para magsama na kami pero syempre sinusumpong din ako ng konsensya ko. Kaya hindi rin kami natutuloy ni EJ. At yun nga Papadudot, pinagpatuloy namin ni EJ ang aming lihim na relasyon. Hanggang isang araw ay nakahalata na ang aking asawa. Yang singsing na suot mo, ngayon ko lang nakita yan ha. At saka wala akong natatandaan na binili kita ng ganyang klaseng singsing. At saka hinubad mo pa yung wedding ring natin. Para isuot lang yan. Ano, saan galing yan? Usisa pa ni Nelo. Nagulat naman ako at nanlumo nang makalimutan kong tanggalin ang suot kong singsing na ibinigay sa akin ni EJ. Kay mama to. Singsing niya to pero pinamana niya sa akin. Pagsisinungaling ko sa asawa ko. Pero mukhang hindi naniniwala si Nelo sa mga sinabi ko. Talaga nagsasabi ka ba ng totoo? Hirit niya sa akin. Sandali Nelo. Pinagdududahan mo ba ako? Tanong ko sa kanya. Wala naman sigurong masama kung magtanong ako kasi asawa mo naman ako. Malamig na sagot niya sa akin. Nagsasabi ako ng totoo. Muling pagsisinungaling ko kay Nelo. Mukhang bago kasi yan. At saka may nakita kasi akong lagayan ng singsing doon sa drawer mo. Mukhang binili ang singsing na yan sa Singapore. Aniya. Hindi naman ako nakakibo nang mabuking ako ng aking asawa. Sino nagbigay niyan sa'yo, Guada? Usisa pa ni Nelo sa akin. Kay mama nga to Nelo. Siguro napaglagyan lang ni mama yung lagay na sinasabi mo. Ang alam ko kasi kakabili lang ni mama ng bagong alahas kaya nga niya to binigay sa akin Pinaglumaan na kasi niya to. Pagsisinungaling ko ulit. Pagkatapos noon ay hindi na kumibo pa si Nelo sa akin at sa halip ay tahimik siyang kumain ng hapunan. Habang ako'y nawala na ako ng gana kaya dumiretso na ako sa aking kwarto. Samantala habang nasa baba si Nelo ay tinawagan ko si EJ at ikinuwento ko sa kanya na nagdududa na sa akin ang asawa ko.
Anong gagawin natin, EJ? Ano? Itutuloy ba natin tong relasyon natin? Seryosong tanong ko sa kanya. Siyempre, itutuloy pa rin natin to, Guada. Kahit mabuking pa ng mga asawa natin ng totoo, hindi ako natatakot. Kaya kitang ipagtanggol at ipaglaban sa kanila. Wika pa ni EJ. Kaso EJ, parang nakukonsensya na rin ako. Pag-amin ko naman. Narinig kong huminga muna siya ng malalim bago muling nagsalita. Mahal mo naman ako, hindi ba? Oo, mahal kita, kaso sagot ko na may pag-aalinlangan. Walang kaso-kaso, Guada. Ipagpatuloy lang natin to. Pansamantala lang tong pagtatago natin. Makakahanap din tayo ng tiyempo na makakalaya din tayo sa mga asawa natin. Guada, mahal na mahal kita at ayaw kong mauwi sa walang lahat ng pinaghihirapan natin. Pangungumbinse sa akin ni EJ. Ako rin. Sagot ko rin sa kanya noon. Basta Guada, huwag kang matakot sa asawa mo. Sikapin mo pa rin na huwag niyang malaman ang totoo. Pero in case na malaman na niya, ako nang bahala sa iyo. Hindi kita pababayaan. Pangako, Guada. Pagtatapos ni EJ habang ginagarantiyan niya sa akin na hindi magtatapos ang aming pagmamahalan. Papa Dudut, sa ngayon ay patuloy pa rin ang lihim na relasyon namin ni EJ. Bagamat lihim ay alam kong nakakaramdam na sa akin ang asawa ko. Pero wala sa plano ko ang tumigil. Mahal na mahal ko si EJ kaya hindi ko siya pakakawalan. Pero minsan ay binabagabag ako ng konsensya ko. Lalo na kapag nakikita ko ang mga anak ko. Papa Dudut, mga kaistorya, payuhan ninyo naman ako. Ano ba ang mas mainam kong gawin? Ano ang dapat kong isakripisyo? Ang pamilya ko o ang kaligayahan ko? Nalilito ako sa kung sino ang susundin ko. Sana'y makakuha po ko ng feedback mula sa inyo. Hanggang dito na lamang ang sulat ko, Papa Dudut, at maraming salamat at mabuhay ang inyong programa. Ang inyong tagahanga, Guada. Huwag kalimutan na hanapin ang Gianna Vlogs. Ganon din ang Kaistorya YouTube channel para sa mga nakakatakot na istorya. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Hello mga ka-online, ako po ang inyong si Papa Dudut. Huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Pindutin ang notification bell para mas maraming video ang mapanood ninyo. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagtitiwala.